Hello mga palangga, gawa tayo ngayon ng simpleng brownies. Hindi ito magastos mga palangga, yung brownies natin na ito ngayon, yung ating recipe ngayon. Kung wala kang oven, pwede mo tong i-steam. At malapit na yung mga okasyon natin o saan ka pa, bibili ka pa ba? Swak na talaga ito sa budget. Pwede ka na ditong tumanggap ng pa-order, kaya wag na nating patagalin yan. Simulan na po natin. So dito ay gagamit lang ako ng 11 by 14 by 1 ng sizes ng aking lianera. Kayo mga palangga, kung anong available ninyo na square ng inyong lianera, pwede na yan basta wag lang masyadong manipis. At isit aside lang muna natin ito, gagawa na tayo ng ating brownies batter. Gagamit lang tayo ng 2 cups ng ating light brown sugar. Pwede rin puti yung gamitin ninyo mga palangga. Depende na sa inyo. At yung ating baking, 2 teaspoon po ang kailangan natin. At 2 teaspoon ng ating baking soda. At 3/4 tablespoon ng ating rock salt. At 1 tablespoon ng ating vanilla extract. At maglagay din tayo dito ng 1 cup ng ating oil. Palm oil po yung gamit ko. At maglagay din tayo ng 3 tablespoon ng ating suka. Dato puti po yung suka na gamit ko. At kailangan natin dito ng 3 cups ng ating water, pero 2 cup lang muna yung ating ilagay dito mga palangga para hindi po tayo mahirapan sa pagpakinis ng ating mixture. 2 cup lang muna yung ilagay natin dito para matunaw lang po yung ating mga dry ingredients. At ito po yung ating 4 in 1/2 cup ng ating cake flour. Salain lang po natin ito kasi maraming bilog-bilog po yung ating harina. Sa ating harina mga palangga, kung wala kayong cake flour, pwede kayong gumamit ng all-purpose flour. Ayan, pagkatapos po nating salain yung ating harina, isunod na po natin ditong ilagay yung ating 1/2 cup ng ating cocoa powder. Pwede kayong gumamit dito mga palangga ng cocoa na Bensdorf po yung brand. At para maging kulay brown at chocolate na chocolate talaga yung ating brownies, ay maglagay tayo dito ng 1 teaspoon ng ating food color na chocolate brown. At pagkatapos nun, haluin lang po natin. At ayan, ilagay na po natin dito yung natira nating 1 cup ng ating tubig. Bali, 3 cups na po yung ating tubig. At haluin lang po natin hanggang sa mag-well combine yung ating mga ingredients at kuminis yung ating mixture. At wag lang po nating itong i-overmix. Pagka makita na po natin kuminis na, at wala na po yung mga lumps, ay tama na po yan mga palangga. Pwede naman tayo ditong gumamit ng hand mixer pero kaunti lang naman itong butter natin, okay na ito. Ayan ang mga palangga, ganito lang kanipis yung ating mixture. At i-transfer na po natin sa ating lianera. At pwede na natin itong isalang agad mga palangga. At kailangan lang po ay nakapag-preheat na po tayo ng ating oven, mga 5 minutes. Bago po natin isalang para maging mainit na mainit talaga yung ating oven. At kailangan dito yung ating oven ay medyo malakas yung ating apoy or yung init ng ating oven para maganda ding alsa ng ating brownies. Mga palangga, kung wala talaga kayong oven, pwede talaga natin itong ilutuin sa ating steamer. Ilagay natin sa ating caption yung pagluto sa ating steamer. Pwede nating tingnan kung ito'y luto na ba, pero pag may sumama pa sa ating steak ay pwede tayong magdagdag ng mga 5 pang minuto. At pag diniin natin na bumalik mga palangga, ibig sabihin yan ay luto na yan. Ayan po, luto na yan. At hayaan lang natin dito sa ating lianera, palamigin natin muna bago po natin i-unmold. At kailangan ay malamig na bago natin i-slice. At nang lumamig na talaga yung ating brownies, ay pwede na po nating slicein yan. Nasa inyo na mga palangga kung ano kalaki yung slice ninyo dito. At pagkatapos nating slicein ito, iset aside lang muna natin, gagawa na tayo ng ating chocolate mixture or yung ating pang toppings. So mga langga, ito po yung ating mga ingredients. Para madali ninyong masundan yung ating mga ingredients, ay ilagay natin sa ating caption or sa ating description box. Ayan mga palangga, pagsamasamahin lang po natin muna yung ating mga ingredients dito bago po natin isalang. Maglagay tayo dyan ng food color na chocolate brown para maging chocolate talaga yung kulay ng ating toppings.
Ayan, pag natapos na nating nailagay lahat yung ating mga ingredients, ilagay po natin yung ating 1 in 1 half cup ng ating evaporated milk, pero kalahati lang muna, wag lang po nating iubos lahat. Para hindi po tayo magkaroon ng maraming bilog-bilog sa ating mixture at mapadali nating mapakinis yung ating mixture. At ito na mga palangga, pwede na nating ibuhos lahat yung ating evaporated milk at haluin lang natin ito ng mabuti, at pagkatapos nun ay isa lang na po natin sa mahina lang po na apoy at continuously lang po yung paghalo natin. Wag lang po nating tigilan hanggang sa ito'y lumapot, hanggang sa makuha natin yung tamang consistency ng ating mixture or yung ating pang toppings. Ayan ang mga palangga, wag lang po talaga nating tigilan sa paghalo para hindi po masunog yung ilalim ng ating mixture. At pag ganito na mga palangga kalapot ay okay na po ito. Pwede kayong magdagdag dito ng 1 tablespoon ng ating margarine or di kaya 1 tablespoon ng ating butter. Pero ako mga palangga, hindi na po ako naglagay ng ating margarine na 1 tablespoon or kaya butter. Kasi kahit ito walang margarine na, ay masarap naman itong mga palangga. At pwede na nating ilagay agad sa ating brownies. Pwede talaga natin itong pagkakitaan mga palangga. At halimbawa pag may mga okasyon sa inyo, saan ka pa, bibili ka pa ba? Pwede naman tayo ditong magluto. At pwede rin mga palangga na lutuin natin sa ating steamer kung wala tayong oven. At pwede namang dinurog na mani yung ilalagay ninyo dito sa ibabaw. Pwede kayong tumanggap dito ng pa-order na ganito lang na buo at pwede ring ilagay natin sa ating 3 ounce na baking liner. Sana mga palangga masubukan ninyo yung recipe natin na ito. Naswak lang talaga sa budget at talagang masarap naman mga palangga. Simpleng brownies na masarap na pwede talaga nating pagkakitaan. Sana may natutunan. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating video recipe ng ating mga tinapay. Ito pong inyong Kainday. Maraming salamat at bye-bye.